shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating prayer covenant. Ang ating teksto po sa umagang ito ay matatagpuan sa Awit, chapter 9, verses 7 to 11. At ganito po ang sinasabi. Ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh ay mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng hustong pangunawa. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay. Magpapatuloy ito magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilingan. Mas kanais-nais pa ito kaysa gintong lantay, mas matamis pa kaysa pulot ng pukyutan. Ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod. May malaking gantimpala kapag aking sinusunod. Tayo po'y sumandaling manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy, Panginoon, na hiling ko at dalangin na pangunahan mo po kami. Pagpalain mo kami, Panginoon, sa umagang ito, sa aming gawain. At ganoon din na maitaas at mapapurihan ka sa aming kalagitnaan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong pag-uusapan sa araw na ito ay tungkol sa utos o sa salita ng ating Panginoon. Ano pong pakiramdam mo o anong pakiramdam natin kapag nakikita natin ang Biblia? Anong pakiramdam? Nakakatamad basahin? Nakakaantok? O ang iba naman ay natutuwa kapag nakikita ang Biblia. Siyempre, alam ng bawat Kristiyano na dapat pahalagahan ang kanilang Biblia. Alam din nila na dapat itong pag-aralan, na dapat itong i-cherish, sapagkat ito ay salita ng ating Panginoon. Ngunit minsan, dahil sa mga alalahanin sa mundong ito at sa mga difficulties ng buhay, ano pat ang pagbabasa ng Biblia ay parang isa na lamang trabaho o gawain na nakakapagod kaysa sa isang bagay na dapat nating pinahahalagahan. Sa mga pagkakataong tulad nito, kailangan natin ang paalala o reminder na ibinibigay sa atin ni David dito sa Awit 19, na ang sabi, ang salita ng Diyos ay talagang napakahalaga sa atin. Kung ang kalikasan ay mahalaga dahil ito'y nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Panginoon, kung gayon ang salita ng Diyos ay higit dapat na mas mahalaga. Sa katunayan, ito ay mas mahalaga pa kaysa anumang bagay na pwede nating isipin. Sa verses 7 to 9, ay nagbigay si David ng mga ilang descriptive titles tungkol sa salita ng Diyos. At ang bawat isa ay sinusundan ng isang katangian ng salita ng Diyos at ang banal na epekto nito. At ang bawat title na ibinibigay o ibinigay ni David tungkol sa salita ng Diyos ay nagbibigay diin sa ibang aspeto nito. Ang salita ng Diyos ay maaari nating i-consider na kautusan, isang ilaw, mga tuntunin, mga commandments, at mga rules na dapat sundin. Ang salita ng Diyos ay itinuturing na kautusan na dapat sundin.
At ang salita ng Diyos ay itinuturing ding personal testimony sa atin regarding sa kung sino siya at kung anong kanyang ginawa. Ang batas na ito ay walang labis, walang kulang. Ang sabi nga, perfect. Wala nang dapat pang sabihin o wala nang iba pang kailangang sabihin. Ngunit patuloy na pinupuri ni David ang salita ng Diyos. Patuloy niyang itinataas. Inilalarawan niya ito na ito ay sigurado, tama, at totoo. Na ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig ng bisa ng salita ng Diyos. Ang sabi pa, ang salita ng Diyos ay dalisay at malinis. Hindi lang siya basta valid, kundi ito ay mabuti at banal. Ito ay mas higit na impressive sa mga Kristiyano kapag iniisip na sinambit ni David ang lahat ng mga bagay na ito tungkol sa maliit na portion o bahagi ng salita ng Diyos na magagamit niya sa panahong iyon. Ibig ko pong sabihin ay mayroon naman silang access sa ilang iba pang mga bahagi ng lumang tipan. Ngunit ang first 5 books, ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy, lamang ang binanggit o binabanggit ni David nang tawagin niya itong perfect. Pagkatapos ilarawan ng batas ng Diyos, nagpatuloy si David sa paggawa ng listahan ng mga epekto nito. Ang sabi, ang salita ng Diyos ay kaya niyang i-revive o buhayin ang kaluluwa sa pamamagitan ng pag-enlightening ng mga mata. Sa katunayan, ang pananampalataya ay nagmula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil ito ang salita ng Diyos na buhay. Diyos na buhay at aktibo. Upang dalhin ang kaluluwa ng isang tao doon sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Pagkatapos mong sumampalataya kay Kristo, ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay nagdadala ng kagalakan sa iyong puso. Kaya kung gusto mong magkaroon lagi ng kagalakan sa iyong puso, basahin mo lagi ang salita ng Diyos. Maging lifestyle natin. And lastly, ang salita ng Diyos na ito ay mananatili magpakailanman, ganap at matuwid. Ang lahat ng nagbabasa ng salita ng Diyos ng may pananampalataya ay masusumpungan na ito ay mas higit na kanais-nais kaysa sa mga greatest treasures o yung tinatawag natin mga sweetest pleasures na ino-offer ng mundong ito. Pinapaalalahanan tayo nito tungkol sa mga kautusan ng Diyos at nangangako sa atin ng great blessings kapag ito ay ating sinusunod. Naway dagdagan ng Diyos ang ating desire o ang pagnanais sa kanyang mga salita, sapagkat tunay na ang kautusan o ang salita ng ating Panginoon ay perfect. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y sumandaling manalangin, pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Salamat sa mga paalala mong ito sa amin. Salamat sa mga salita mo na siyang nagtutuwid sa mga maling nagagawa namin, na nagkakaloob sa amin ng tunay na kagalakan sapagkat ito ay nagmula sa inyo. Salamat, Panginoon, sapagkat kung wala ang iyong mga salita, wala din ang aming mga pananampalataya. Patuloy nawa na magkaroon kami ng desire, Panginoon, na pag-aralan, saliksikin, Panginoon, ang mga ito. Ganon din, Panginoon, sa oras na ito, patuloy na dalangin ko na pagpalain mo ang mga kapatid ko na nakikiisa sa gawaing ito. Patuloy na dinggin mo, Panginoon, anuman ang kanilang mga hinaing, ang kanilang mga pasasalamat, ang kanilang pagpupuri, o kung mayroon man, Panginoon, sa mga kapatid kong ito ang may nararanasang kabigatan sa buhay, patuloy, Panginoon, na abutin mo po ito at ipagkaloob ang anumang solusyon na dapat na mapasa kanila. Ganon din, Panginoon, na idinadalangin ko ang mga kapatiran namin na nasa banig ng karamdaman sa mga oras na ito. Patuloy, Panginoon, na hiling ko na hipuin mo ang kanilang mga physical na pangangatawan upang maranasan nila ang kagalingan na nagmumula sa inyo. Ang
aming iglesia, Panginoon, na nagse-celebrate ngayon ng kanyang founding anniversary. Patuloy, Panginoon, na ina-entrust po namin sa inyo ang lahat ng aming mga gawain, lalo't higit ang mga anak mo na siyang gagamitin mo, Panginoon, na maghahayag ng iyong mga salita. Patuloy, Panginoon, na maging pagpapala ang anumang marinig namin. At ganun din, Lord, na magkaloob sa amin ng wisdom upang sa aming pagsunod sa iyong kagustuhan at nais, Panginoon, ay nakakasiguro kami na susundin lamang ang iyong nais, Panginoon. Patuloy din, Lord, na idinadalangin namin ang mga kapatid namin at ay pinagpapasalamat, Lord, ang mga kapatid namin na nakarating sa kanilang mga kaarawan at mga wedding anniversaries. Patuloy na pagpalain mo po sila, palawigin ang kanilang buhay. At sa buhay mag-asawa, patuloy na pag-alabin mo ang kanilang pagmamahalan. At ganoon din sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon, patuloy na maranasan nila ang higit ng pagpapala na nagmumula sa inyo. At sa buong maghapon na ito, Panginoon, sa aming mga gawain, patuloy na hiling namin na pangunahan mo po kami. Maitaas ka, mapapurihan ka sa lahat ng aming iniisip, sa lahat ng aming mga sasabihin at mga gagawin. Maraming salamat, Panginoon, at hiling din namin na patuloy na patawarin mo kami sa mga nagagawa naming kasalanan sa aming kapatigit sa lahat sa inyo. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.